Okay mga par, magkakabit ngayon tayo ng 520 na sprocket set na 1352 para dito sa XR150L natin. So stay tuned. So habang kinakalas natin tong gulong, magbibigay ako ng mga upgrades na ginawa natin dito sa XR150L natin. Umpisahan natin dito sa rear disc brake set na binili ko sa Facebook Marketplace. Plug and play to. Meron siyang master caliper na pang Raider 150 at na disc na pang XRM. Muffler naman natin ay aftermarket din na imitation ng FMF galing Indonesia. So ayan, kinakalas na natin yung lumang sprocket set at chain. Medyo manipis talaga yung 428 na dating set. So, nandito na tayo sa front sprocket. Tinatanggal natin siya. Tapos kung mapapansin nyo, may parang bracket yan na protector ng crankcase. Dito parati napapalitan sa sprocket set. Yung katabi ng front sprocket. Ipipit ngayon natin yung bagong sprocket set. Titingnan natin kung kakasya. Voice over na lang. Ito yung 520 na bagong front sprocket. So kung mapapansin nyo, medyo malaki siya, 13 teeth. Yung bracket halos dumikit na rin sa sprocket. So pag pinasok mo pa yung kadena dyan, makapal din yung kadena na 520, tatama siya dun sa bracket. So ang gagawin natin dito, ang plano rito, Hey, what's up, yo? i-grinder natin yung bracket para umubra yung sprocket set natin. Voice sa kalamin baka, oh. So yan, meron na rin siyang T4 na skid plate Nakita mo? para protection para sa mga tumatalsik na bato or pagka nagbo-bottom out yung suspension nyo, tatama yung ilalim ng engine nyo sa mga bato-bato malalaki. Hindi siya masisira. Yung foot peg natin, aftermarket din. In-order din natin online. Kaya nga hindi ko na ilawa. Ang gago. Ano ba yun? Ano ba yan? Grasa? Grasa yan, tanga. Parang di ka Yung naman shift lever natin ng kambyuhan, medyo itinaas natin para pagka nakaputs tayo sa trail, madali siyang sungkitin. Kadena. Kadena. Oh, Japan yun, Japan. Oo, copy yan. Yeah. Ito nga palang engine natin na naka-ano na to Diyan ka naka ba order, unggoy? big bore kit na to na 63mm galing pit spike. Gago. Hindi naman up yung tao. Nasira ang piston nito yung galing sa pit spike. Pinalitan ko siya ng piston na pang KLX 150L. Umubra siya na dome type na piston. Pwede. Mas maganda kasi yung build nun. Kaya, amon tayo guys. Gawa, try ko muna. Ayan, natanggal na natin yung gulong. Tatanggalin naman natin yung rear sprocket.
na 53 teeth na 428 yan dati. Papalitan natin siya ng 52 teeth na 520. Tanong, type ka niya. Type na naman ang putang ina. Lahat na lang type mo. Manyakis ang puto. Ang gulong natin ay SBL. Dati siyang FMP Correct yan? na gulong. Galing din online. Bakit? Bata Mas maganda yung kapit ng FMP pero yung dating gulong na kakabit dyan masyado malapad. 110/100. Halos nakadikit na rin sa swing arm ng XR150L. Hi! Yung swing arm kasi ng XR natin medyo maikli kasi yun para sa mga malalaking gulong. Malaki yung beef na. Nananakot ka, puking ina mo. Ito kumain yung beef na. Tapos, Pero kung magagawa nyo ng paraan, extend nyo yung swing arm na ito, talamin na lang. bala ko rin na extend yung swing arm na yung magandang gawa, Body. yung hindi mako-compromise yung tibay niya Buong katawan nakikita? para mag-fit yung mga malalaking gulong. Talamin mo, buong katawan ah. Maganda kasi yung malalaking gulong sa Partida may private. trail, kapit na kapit. Maganda ang viewing. Lalo na sa madudulas yung mga maputik na lugar. Terminal ka ba mo? Sabi yung ano, wakalulu. Ito na yung 520 na rear sprocket. Bakan to brad oh. Ang laki nung size niya. Compare mo dun sa... Yung isa is 53 teeth. Ito 52 teeth lang pero malaki yung circumference niya. Ano, tuktok nito. Diameter. Babali yan. Shopee yan yun, Audrey. Mura lang ito. Yung rim natin, takasago na to. Na in-upgrade natin galing sa stock ng XR natin Aluminum na halo. na 1917. So ginawa nating 2118 ng takasago. Dami mo ginagambalang tao. Yung dati kasi bakal yun, alam ko mabigat. So ito magaang na to. Vlogger. Nag-vlog kami. Oo. Ay, kaway ka sa vlog ko. Hi! Para Madali lang naman magkabit ng sprocket set. Ay, kumawag sa vlog ko. Basta pag tinanggal nyo yung gulong Yan. i-sure nyo lang na ipatong nyo sa... Pili namin sa lamin. Katulad nito, may gulong akong ginamit na galing Big Bike. Doon ko pinatong yung gulong para hindi magasgas yung ilalim yung disc niya. O Hindi naman nakakashoot eh. pag ipapatong nyo lang doon sa lapag, baka mabengkong yung disc nyo or magasgas. Pagsik pala dito. So mas maganda kung may gulong na ganyan. Stephen Curry pa pala ang ano nito. O nga pala yung tire lock nito kasi pagka mga dirt bike, trail bike, kailangan may tire lock. So pagka maplat kayo, hindi siya iikot, masisiraan niya yung interior. Ang tire lock nito, dalawa ang pinakabit ko. Ayan, susukatan na natin yung length ng kadena, kung ilan ang babawas na kadena para maganda yung fit. So kung luluwag siya in the future, may adjust pa natin, ma-move natin backwards. Meron siyang allowance. 10 links ang babawas natin dito sa 120 length ng RK 520. Original na RK itong ginamit natin. Yung 428, maraming maluwag eh. Na-stretch ka agad. Ayun nga, gaya nga ng sinabi ko, yung 428 parating lumuluwag yan Isang trail, luluwag. Adjust ka na naman, trail ka na naman, luluwag ulit. Ang delikado kasi iniisip ko, yung nagta-travel ka sa by road. Pagka kumabuse yan at medyo mabilis yung takbo mo sa mga on-road,
may posibilidad na madisgrasya tayo. Hindi katulad doon sa trail, mabagal lang naman yung takbo natin dyan or hanggang first, second gear lang ka lang naman madalas dyan sa trail. Yun din, yung lock na yan. Iwasan mo lang sa trail yung mga pangit na bagsak or mahulog ka sa bangin. Pero syempre, kailangan mag-gear tayo. Complete gear. Boots, helmet, yan importante. Gloves. So ito na, nakuha na natin yung tamang length. Binawasan natin ng 10 links yung kadena. Etong kickstand natin, ginawa akong double spring tapos ginrinder ko yung mounting niya para pag nakapold, medyo nakataas siya. Hindi katulad nun, medyo nakababa yung kickstand natin. Ngayon medyo nakataas na. Yan ah. Oo, lock mo nga. Okay na, wala na kami. Alright. Ayan na, okay na to. Mother, father. Guys na lang. Ito yung sinasabi ko sa inyong bracket. Protector. Hindi ko sure kung anong tawag dito pero kailangan talaga i-grinder yung para mabawasan yung kapal para mag-fit yung bago natin biniling sprocket set. Madali lang naman siyang bawasan kung may grinder ka. Okay na siya. 550. Marami akong bisita rito Hi vlog. Okay na Medyo kalawang na yung swing arm natin. Kailangan ng pinturahan siguro to. Gawin natin susunod. Yung kickstart natin, binaluktot ko ng konti yan para pumasok do sa malapit sa engine kasi sumasabit sa boots yan yung stock. So andito na tayo sa trail. Tignan natin sa may short uphill na kurbada. Tignan natin performance. Primera low revs. Uy. Medyo mababa yung minor natin dito kaya namatayan Pero tingnan nyo naman pagka-start. Medyo matarik yan na short uphill Nakaahon ka agad siya. Malakas yung torque niya dahil low speed 1352 ang ratio nito sa chart. Tinignan ko nasa 4.00 sprocket ratio chart. Ito naman sa adobing mababato, medyo madulas to. Okay pa rin naman, naka tayo kagad, nakausad tayo kagad dito. Primera yon. Wala namang ganon drama, nakausad kagad. Ayan, second look natin yung sprocket set natin. Ayan, RK Takasago chain. Kablog yan. Original po yan. Okay na, alright. Ang maganda rito sa XR, yung nagustuhan ko rito yung upuan. Hindi katulad ng mga enduro, makikita yung upuan. So, pag sa road, ang sakit sa puwet yung mga enduro. Originally, dual sport talaga tong XR 150L.
Eto, akitin natin tong uphill na to. Madulas to. Tatry natin to. Alam ko, tinry ko to ng second gear. Yeah, tinetesting ko yung torque ng second gear dyan eh. So, naisip ko, okay naman eh. Ayan, umaangat-angat pa nga, second gear oh. Matarik to sa camera, hindi gaano matarik eh. Pero in person, nakakalula siya. Sino yun? Ibigyan ako na Eh mga tropa, karamihan nakasama natin, naka DT 125. So panoorin muna natin yung mga ibang aakyat dito sa uphill na to. Sarap mag-video rito, Rock. Yung dati dinadaanan namin to, wala pa itong dinadaanan sa kanan eh. Yung ruts pa yan sa gitna yung dinadaanan noon. Medyo technical sa noon. Parang ganon. Yung sa gitna, malalaki kasi yung bato kaya naglagay siguro ng daanan yung mga lokal dito sa bandang kanan. Yung bandang left, may bakod na. Mas mahirap yung dati. Medyo matarik yung ano. Bago ka makasampa dun. Ito, kay MX125 to. Ganun. Modified na to ang KMX125 niya kaya malakas ang power ng KMX. So XR200 Para wala lang ah. malakas ang XR200, di ba? Yan, XR200 din yan. Pag 4-stroke talaga, lakas ng gapang, no? Ha? Saan? Ito, TS125 ng Suzuki. Uphill to, gagawin natin second gear all the way. Kita nyo naman, walang kadrama-drama yung akit natin. Second gear po yun. Medyo maganda-ganda yung mga tips na maibibigay natin sa mga naka XR150L kasi halos 6 years na natin ginagamit tong bike na to. Kaya medyo gamay na natin to. So, ayan, tapos na yung review natin para doon sa 520 1352 ng sprocket set. Medyo ginutom tayo to, kainan time na to. Sarap. Tingnan natin kung anong ulam. Shoutout nga pala sa Two-Stroke Power Rangers Group at saka Taguig Dirt Bike Riders. Kain tayo. Thank you sa panonood nga pala. Ikaw ba yung unang trail? Kaya pala. Till next vlog po.